Hong Kong is one of the best destinations to go to, especially dun sa mga first-time travelers. Bukod kasi sa the locals can speak English, yung train system nila talaga yung one of the best na na-experience ko din. It's making it easy to navigate or easy to go to different places within the country. Most tourist stays 3 days to 1 week and marami ka nang pwedeng magawa within that span of days and masusulit mo na talaga siya. So, sa shopping, sa gala, sa mga attractions na pwede mo mapuntahan and to experience the local food. Hey everyone, my name is Rex and I will share to you my kwento, actually our kwento, regarding our Hong Kong trip. Last 2017 and 2018. Actually, this is the first time pala na mag-vlog ako sa room ko. So yeah, this is my room. And ang tagal na rin nung last kung kailan ako nagkaroon ng sit-down na vlog. The last one was nung nasa Thailand pa ako, nung kinukwento ko yung weight loss journey ko. But yeah, let's go. All of my Hong Kong trips, kasama ko yung mga kapatid ko, yung ate ko, tsaka yung kuya ko. And yung January 2017, yun yung first time na nag-out of country ako. So that was the first time na na-experience ko lahat. Yung processing sa airport, yung pag-flight, and pagbaba mo sa Hong Kong, na parang, oh, this is another world. Dun talaga nag-start na parang na-appreciate ko yung pagta-travel and yung pagpunta ng ibang country kasi nakikita mo ano yung itsura ng ibang country, ano yung sistema nila, ano yung cuisine nila, 'di ba? Na parang before naririnig-rinig mo lang siya sa mga kwento or nakikita mo lang siya sa National Geographic, sa Discovery Channel, pero yun, nakikita mo siya at na-experience mo siya. And nung time na yun, sobrang excited ako to explore further. Pero gabi kasi yung flight, madaling araw yung flight, so wala akong energy nung day 1 namin. Naalala ko nun back then nung na-experience ko yung MTR kasi parang yun yung first time kong naka-experience ng magandang trend and sobrang efficient na parang, such thing exist pala. Parang ganun. Tapos talagang may mga interchange, dun ko first time na experience yun. Parang, ang ganda ng experience. Parang naka-experience ako ng underground na na train station. As in everything. Bago talaga sa akin na parang yun yung mga times na ayokong matulog kasi gusto ko pang mag-explore further within Hong Kong. Then, syempre, since mga kapatid ko yung kasama ko, yung kulitan, yung tawa, yung ang ingay naming tatlo lang kami, di ba? Nandun kami sa Hong Kong. Tignan nyo kami kung nasaan kami ngayon. Una kami sa pila sa bus. Sasakay kami ng bus, papunta kami. Ano yung pangalan nun? Chom-chom-chi. Teka lang, bilangin nyo yung pera. Bilangin nyo yung dito. Yung ilang bus stop na ko. Yung baliktad ko yan. Yan. Tapos pag malapit na madadapa ka. Antimang. Tsaka isa pa sa sa special din dito kasi sa first Hong Kong experience ko ay yun din, first time naming tatlo na mag-travel, na kaming tatlo lang. Kahit sa Pilipinas, kahit sa local, hindi namin siya nagawa, yung kaming tatlo lang. Given din kasi yung kuya ko nga at that time sa ibang bansa siya nagtatrabaho and most of the time nandun siya. Ayun, kaya dito sa Hong Kong yung talagang first. So, sobrang exciting and sobrang fun talaga nung naging experience. Ano ba ako? Yung ganyan kapitbahay namin. Naloko. Yari. May dala pa. Actually, oo, actually. Ito yung peninsula yan, may pag-alap ship Oo, yun na yung may gulong-gulong. Ayun yung construction bank eh, oh. China construction. Tara, iikot tayo Eh, ulit. alam mo, yung K11 na yan. Hindi, meron sa- mali. Dapat pag ganun tayo. Kasi galing tayo dyan. Kasi pag dito tayo, kaya sa dun. Aray! May dala po sila mga weapon. Sa bag. Bukod dito, meron silang bago. Yung tinatayo po ganun, may parang gano'n, no? Yung sa kapitbahay. Kumakapit sa kapitbahay namin yun. Gagamit nila yun. Para pa selfie, parang grupo yung groupie ba? Tayo dyan. Groupie, ano groupie? Gulpihin ka na. Yung mga pinuntahan namin sa Hong Kong, yung mga usual na tourist spots lang. So, naka-stay kami sa
Tsimshatsui ba yun? Shimshashui na lugar. Tapos malapit doon kasi yung Victoria Harbor and yung malapit na mall doon is yung I-Square. Nando kami sa Nathan Road na area. Paha, kuya. Then, syempre, tinry din namin doon yung Jollibee sa Hong Kong, di ba? Kahit na meron naman sa Pilipinas. And kasi si Kuya since yun nga, as mentioned naman, sa ibang country nga kasi siya nag-work. So, minsan lang talaga siya makatikim ulit ng Jollibee. So, kumain kami doon. And pumunta din kami sa, sa Mongkok, dahil may mga tindahan ng sapatos. Nagtingin-tingin din kami doon. And alam ko, nakabili rin yata ako back then ng isang sapatos doon. Ayun na naman sila. Ayun na, tingnan nyo. Yung isa, nagmi-mirror on the wall. Ayun yung isa. Yung isa naman nagko-costume painting. Ayun naman sila. Tatayo pa yan. Sabi siya. Tatagilid yan. Papadyak pa. Padyak. Pag naglakad daw, okay lang. Ayan. Pinapaliwanag pa niya. Ikaw daw, tatanong siya. Ako, teka lang. Ayan. Siya na naman nagpapaliwanag ang pa. Sukat nyo na. Na-experience din namin pumunta ng Sky 100, yung may escalator. Yung sa may central to eh. If I remember correctly, nasa central siya. Na parang may escalator papunta dun sa 100th floor. Tapos makikita mo overlooking yung buong Hong Kong. Minit din namin dun yung kaibigan ni Kuya. Dati nung nagsasayaw pa siya. And tinuruan niya kami na mag-dance. Kasi dati, usong-uso yung dub smash ba yun? Or usong-uso na rin kasi before yung parang TikTok eh. Hindi ko nga lang maalala kung ano yung tawag. Pero may sinayaw kami doon, yung Closer ng Chainsmokers. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, Meron din akong nagustuhan na gatas doon sa Hong Kong. Actually, ano nga pangalan nito? Hindi ko kasi alam dahil hindi ko rin mabasa dahil Chinese letters. Pero ito yung nabibili sa convenience store. Ang sarap niya na milk. Tapos parang everyday, every night bago matulog, umiinom kami ng ate ko kasi sobrang sarap nitong nung milk na to. Siyempre, since Hong Kong is also a Chinese country, so nakakita rin kami ng mga ng mga counterfeit. Ay, ano ba tawag doon? Yung parang mimic, para mga mimic products. Kagaya nito, tsaka ito. Di ba? Also, to commemorate my first travel dito sa Hong Kong, so bumili ako ng passport holder. Ito. Yung picture na lang. Hindi ko kasi makita yung old passport ko. Pero yung passport holder na yan, kinip ko na yan dun sa lumang passport ko. So, na-expired na passport ko. Ayun. So, para for the memories. Tapos, meron din kaming moment dito na binigyan namin ng regalo si Kuya. Kasi nga, thinking na hindi namin siya ulit makikita for a few years. Kaya, nagbigay kami sa kanya ng gift. Tangkay na sarap sa Jollibee. Grabe ko, Hong Kong na to. Masahe ko rito. Pag may piso pair sa Cebu pa Cebu, pumunta ako rito, kakain ako rito. Video ba yan? Video yan. Ayun ito. Ba't sa akin ko ito? Akala ko sa ito. Kaya large. Hindi large. Hindi yan large. Bilisan mo nang hirap kaya. May litang sizing mo na XL. Ay!
Di naman eh. Hindi na-touch ako. Yeah! Masot yung mga dali. Nilisot mo. Meron akong bagong ex. Excel ako. Kaya pala, DCC Dre. Akala ko sa'yo. May pa-design pa kayo. Pabalik talaga ako sa Jollibee. Kakasama kami sa Hong Kong. Nakaka-jacket dito sa Hong Kong. Ewan pagbalik ko. Ano ba? Jacket yan galing kay Willie. Oo, galing kay XL. Tandaan yan. Suot mo na, tanggalin mo na yung pang soldier mo. Ito akala ko sa'yo eh. Yes. Yan ang mga datingan namin Sakto-sakto pag namasada na ako ng tricycle sa Boga. Hindi mo natatagal. Isukat mo mabuti nga. XL yes. Yawn. Ngayon susuotin ko sa apartment sa Sabado. Nice. Yeah. Naka-brown ako. Hindi bago. Akala ko pa naman sa sapatos. Ganda kaya. Uy, ganda. Alam mo ba? Habang nakapila siya sa chair, niya, te, gusto ko rin. Uy! Sabi ko, tumigil ka. Pero sakto sa akin, Yeah. Diba? O, tama. Kailangan mapapait lang ako ng konti. Wow. Pero pupunta talaga ako ng Hong Kong. Jollibee. Sa Jollibee. Meron akong jacket. Thank you sa mga kapatid ko. Yan. Thank you sa mga kapatid ko. Jake, tsaka Rex. Yeah, kikita mo ba yan? Yeah. Kaya. Ito mo ba yan? Yan o. Oh, gawa ganun pa o. Alam niyo kung tawag dito? The brand with 3 stripes. Parang naalala ko nga nung nandun kami sa Mongkok, nung bumibili kami ng mga shoes. So, nakita yata yan ni ate. So, parang sabi niya na, baka okay na to kay kuya. Ayan. So, tinan mo kung kakasya sa kanya. So, pinatry namin yata sa kanya. Tapos parang okay naman. Ganun nakalayo na siya. Saka namin binili yung jacket. That's it for my first Hong Kong experience. Sobrang saya. I can remember my past self na parang excited ng malala. Talagang hindi nakakatulog. Gustong mag-explore. Parang gusto talagang i-make the most out of it yung naging experience nun. And yun nga, mas nakakadagdag ng fun kasi nga, kompleto kami magkakapatid nung time na yun. Kaya kapitbahay namin, siyempre yung selfie, nalagag sa ilog yung telepono. Meron. Panoramic. Ayun. Akala ko ba ako lang mahilig mag-picture? Ha? Dali, picture mo. Picture pa, besh! Sige! Oh, pumapanorama pa, oh, eh. Diba? Yan ang sinasabi ko. Travel pa, beshi! Oh. Ramo Oh. Magandang umaga po mga kaibigan. Ayan po, kitang-kita nyo Alas 10 ng umaga na matapos sa may Peking Road, sa may Hong Kong, sa may party ng Adidas. Ayan na siya. Ayan o. 1, 2, 3. 1, 2, Pag ganun may ikot, pag ganun. Nahilo ko yung vertigo ko. Babalik. Rewind. Paano yung fountain? Yung fountain? Kita may fountain. Ganun ba? wala! Nagpapalambas. So, time for Hong Kong Part 2. Following the events of Hong Kong Part 1, few weeks after, parang napag-isip-isip naman ng ate ko na bumalik ng Hong Kong. This time, kasama naman yung family niya. And we decided sa birthday ng ate ko siya gagawin. So, syempre sumama ako. So, syempre, dahil sa maganda yung naging experience ko nun sa Hong Kong. And at that time, hinahanap-hanap ko yung pumunta ulit ng ibang country. And na-enjoy ko naman kasi talaga yung Hong Kong, sa totoo lang. Hindi ko na maalala kung kailan yung exact na nag-book kami ng flight. Pero nung time na yon, maliliit pa yung mga pamangkin ko nun eh. So, parang wala pa silang kamuang-muang sa mga nangyayari. And everything that we're doing are in secret. So, first, hindi nila alam na mag-Hong Kong sila. Pangalawa, alam naman ng asawa ng ate ko. Pero, hindi alam, or syempre, wala rin silang idea at first na kasama ko. Kumbaga, the plan was, pupunta sila ng airport first, tapos, imimit ko sila
dun sa hotel or sa hostel kung saan sila magsistay. Na yun din yung pinagstayan namin back then, nung unang Hong Kong namin. Kasi maganda naman kasi talaga yung place. Yung mga pupuntahan namin dito sa second na Hong Kong trip ay kung ano rin yung mga first na pinuntahan namin. Siyempre, this time, kasama naman yung mga bata. And siyempre, since ako, na-experience ko rin naman, so parang excited din ako to know ano kaya yung mafe-feel nila or ano kaya may isip ng mga bata dun sa mga napuntahan namin. May excite kaya sila, magugustuhan kaya nila, yung mga ganun. Ang plano ay mauna silang pumunta ng Hong Kong. Then, after nun, susunod talaga ako. So, ito yung nangyayari sa kanila that time. Wait, naalala ko tong ano na to. Di ba nandito yung sumakay tayo ng airplane? Yes, this is the airport. Dito dumating nga si di ba, Tita Ganda? Bakit sa airport? Kasi nga susunduin muna siya. Bakit kailangan? Galing siya sa ibang bansa. Doon tayo makikisakay sa kanila. Gets? I gets it. Kuya, can gets it. I can guess it. Kuya is so slow. I am fast. Yeah. He's a slow boy. Ano ba yan? Kala ko tayong sasakay. Yeah. Tago ng airplane. Are we going? Kala ko nga tayo. Are we going where? Saan po tayo? I don't know. Yan. Dito na tayo. Doon sa banda doon yung sa may Sebpak. Mami, saan na talaga tayo magpupunta? Mami, sige na, sabihin mo na. Ano nga? Okay. Asan yung blue bag? What blue bag? Ah, nandito na nga. Inayos ko. Hindi yung niya, bag na Inayos RL. ko na. Inayos ko na. Nasa bag pala niya. Ako nga pala. Here. Daddy, where are we going? Going to... yeah! Hong Kong? Disney, may Disneyland or Hong Kong? Both. Both. Hong Kong Disneyland. You know who's in Hong Kong Disneyland, Kuya? There's Iron Man. There's Iron Man! Move, move, move. Move. Si Iron Man! Yay! Iron Man! Yes. Eh di nandun din yung mga Legos. No. Is Legos? It's different. It's Legoland. May mga Legoland! You're gonna see Iron Man? In real life? Yeah. In Legoland? No. You said that. Hi, we're in Hong Kong. Sian, hi. Hi, Sian. Hi, we're riding to a car. What? We're riding to a car. Stop. Almost not. I remember back then, June 12, 2017 yun. Hindi ko makakalimutan kasi Independence Day yun. And ako lang mag-isa na nag-aeroplano that time. And kabang-kaba ako kasi syempre nung first na out of country ko, nakasama ko yung mga kapatid ko. Syempre meron akong kasama. This time wala akong kasama. Kaya parang anxious ako noon, kinakabahan ako noon. Pero naitawid ko naman. Yun din yung mga panahon na parang naiisip na parang gusto ko maging flight attendant. Kasi parang pakiramdam ko bagay ako dun sa vibes ng mga flight attendant, di ba? Parang feeling ko ganun ako. Na parang yun din, meron din akong pinag-iisipan dun sa sarili ko na what if mag-FA kaya ako? Parang bagay kasi sa akin. So, nung nakarating na ako ng Hong Kong, nandun na sila sa hostel. And then, ayun, pumasok ako sa room. And ito yung nangyari. So, Pichel, sige sir, pasok mo na sir. Hi! Hi! Hello! Ay, sorry. OFW, galing Pilipinas. Yes! Hindi, nagbas lang ako. Galing Pilipinas Tabi tayo. Oo naman, May tabi kami mag-sleep ah. Oh, sure. Eh, Disneyland kami bukas. Oh, you're with Anong Peter, Disneyland diba? kayo? Tayo yun, tayo. Teka lang, yung bagahe ko naiwan ko saglit lang. Init mo, tanggalin mo Oo. na. Teka lang, mag-ano lang ako kay ate, saglit lang. Hi! As you can see naman dun sa video, di ba? Sobrang genuine
nung reaction nung pamangkin ko, especially yung panganay. Kasi syempre mag-Hong Kong sila, magdi-Disneyland. Alam niya ngayon na may makakasama na siya na gumala at pumunta kung saan-saan sa Disneyland, di ba? Syempre, yung pamangkin ko kasi na yun, mahilig siya sa rides, mahilig siya sumakay sa mga roller coasters, di ba? So, ako rin naman, mahilig talaga din ako sumakay sa mga ganyan. Kaya, actually, even until now nga pag kami mga ganyang lakad. So, laging siya rin yung kasama ko pagka mga rides. Ayan. So, di ba? Ang ganda, di ba? Kasi yung plano, natupad, di ba? So, hindi nila alam na mag-Hong Kong sila. Hindi nila alam na kasama pala ako, di ba? So, ang saya, ang sarap sa feeling na parang na-surprise sila, na-surprise yung mga bata nung mga panahon na yun. Pero hindi alam ng ate ko, meron ba kaming isang kasama sa Hong Kong? Wala siyang kaalam-alam. Pero syempre, kasabwat ko dun yung asawa niya. Dahil June ay birthday niya, back then, nag-reach out na rin siya sa kuya ko kung pwede ba siyang pumunta ulit ng Hong Kong. Pero, naalala ko kasi, nag-decline si kuya nun kasi meron kasi siyang trabaho nun and mukhang maayos kasi talaga. So, racket talaga si kuya. Sobrang, kasi, in demand siya nung mga panahon na yun. Pero, somehow, medyo na-convince ko si kuya na, kuya, kasi birthday yun ni ate, so baka maganda kung nandun ka din, di ba? Minsan lang naman. Pumayag siya. Pero, nagkaroon kami ng evil schemes. Parang, sabi na, surpresahin natin si ate. Parang, kunwari, hindi ka talaga pupunta. As in, dumecline ka parate. Laging hindi pwede. Pero yun, every time na magkakaroon ng plano tungkol sa Hong Kong trip, lagi ko rin ina-update si kuya. And sinabi ko rin dun sa asawa niya. So, kaming tatlo yung magkasabwat for us to surprise yung ate ko sa birthday niya. Yung mga ganong moment, di ba, parang sobrang precious, sobrang special, di ba? Na parang, at least kumpleto kami ulit, di ba? Pagkababa ko ng eroplano, kuya ko kagad yung message. So, sinihintay ko siya dahil alam ko malilate lang siya ng 1 hour dun sa flight ko. Buti na lang nung panahon na yun, walang naging delays at napaaga pa nga siya nun. And ayun, sabay kami pumunta talaga ng hotel. So, nung una, ako lang muna nagbakita kasi nga, syempre, para at least alam ni ate na, okay, ito na yung nangyari. So, tapos na, okay na ang mga pa-surprise, di ba? Pero, biglang, Let's go! Let's go! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Ano na? Happy birthday! Ano mo, boy? Sino? Happy birthday! Happy birthday to you! Ano na? Andito ako, yay! Success, no? Success ba yung success? Success! Diba? Nakakasana, wala nag-gown ako. Oh, naka-gown ka naman. Diba? Oh. Ayos, tabi ka na. Okay. Oh, syempre, di pa tayo tapos dyan. yung moment na yun, isa siya sa mga best moments in life na kakatuwa na ang simple lang na parang bigla, hindi siya simple kasi syempre nag-ibang country nga kayo, di ba? Pero I cannot explain, pero ang saya-saya nung moment na yun. Hindi ako yung may birthday, di ba? Yung ate ko, pero I am happy nung panahon na yun. Tapos parang, wala, masaya. Hindi ko na ma-explain. I think the video itself na pinakita ko explains how happy are we? How happy we are? Are we? Ano talaga? Nung time na yun. So, spend kami ng 12 o'clock. Manta kami ng happy birthday in silence. Kasi, syempre, may mga ibang mga tenants. May mga ibang mga natutulog na rin. Syempre nga, nag-iingay kami doon. Biglang sumigaw ba naman yung ate ko doon, di ba?
To you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Thank you. Let's be to that. Let's drink to that. Birthday. Palabasin tayo. As mentioned, kung ano lang din naman yung mga pinuntahan namin before, yun lang din naman ang pinuntahan namin ngayon. And nadagdag lang yung Disneyland. So, syempre, natuwa kami dahil nakanood kami ng parade, nakanood kami ng fireworks, nakapag-rides kami, and nakapag-ikot-ikot kami talaga. Ang time na yon yung first Disneyland namin, umuulan and mainit. You know, certified G, yes. Hi! Sian! Hello! Okay lang ba yung kipi ko, Tepno? Okay lang ba yung kipi ko? Yes. One side. With white highlights. Wala malungkot. Ano ba yan? Hindi siguro advisable din na pumunta ka ng June. Kasi nga, ayun, sobrang hulas talaga noong mga panahon na yun. Kaya nga, nung time din na yun, parang sabi namin na, siguro nga hindi ideal na magpunta ng Hong Kong din ng June kasi sobrang init talaga. Still, na-enjoy pa rin naman namin. Syempre, Disneyland yun di ba? So, makakita ka ba naman ng mga Mickey Mouse na sumasayaw, di ba? So, syempre, masaya talaga yun, di ba? And syempre, kahit nasa Hong Kong kami, second Hong Kong namin, hindi namin makakalimutan ng Jollibee. Ang tanga mo yun. Video nga. Video ba yan? Akala ko picture. Video pa lang. Didip mo sa gravy. Tapos, wala sumama. I'm just so surprised. Yan. Panimata. Naging Undertaker. Sarap? Also, what makes this special ay yung pagpunta ni Kuya sa Hong Kong. That is also the first time in, let's say, 4 years, 5 years yata. Sobrang tagal na since nung last nakita niya dun sa mga pamangkin ko. Kaya parang feeling ko nung time din na yun, overwhelmed din yung mga bata na nakita nila yung tito nila, di ba? Kasi nga, kami lang nakakita kay Kuya nung nung January kasi yun yung nag-Hong Kong kami, di ba? So, parang nakakatuwa talagang reunion yung nangyari din dun sa hindi lang siya travel but also a reunion din talaga ng core family. That was the Hong Kong trip number 2. Siguro sa lahat ng mga naging out of country ko, siya yung pinakamaraming surprises and sobrang exciting for me. Dahil yun nga, complete yung family this time. Ayan, kitang-kita nyo birthday niyan. Ayan, talagang di makakalusot. Ayan. Tamo. Tingnan nyo. Sila daw dalawa. Tingnan nyo naman. Ayan. Akala nyo makakalusot kayo. Birthday niyan. Hindi kayo makakontra. Ayan, pumipihit pa. Kabila naman daw. Dalawa daw sila ng kamukha niya. Ayan. Diba? Sasabi ko sa inyo. Hindi kayo yung asawa yan. Hindi kumikibo. Ayan. Ayan, tingnan nyo. Patay malita. Ayan. Huli ka. Ayan, dala-dala na naman yung gamit niya. Yung gadget niya. No, yung kanyang gadget. Hindi kayo makakalusot niya. Ay, mayroon pala dito yung sapatos ni Sam. Yes, charing. On to the last Hong Kong. Hong Kong number 3. Dahil sa nagpunta nga kami ng Disneyland ng June at mainit, gusto namin bumalik ng Disneyland ulit. But ng malamig. Kaya pumunta kami ulit ng Hong Kong ng January 2018. Again, sa birthday ko na naman. Akala ko ito din yung magsa-start na every year, pupunta ako ng Hong Kong tuwing birthday ko. But, yun na pala yung last na punta ko ng Hong Kong. So, 7 years ago na yun. Pero this time, wala na mga surprises sa mga bata, rather. And wala na rin surprises sa ate. So, alam niya, nakasama na si Kuya. Alam na ng mga bata, nakasama ako. Pero, ang difference lang dito ay kami, yung ako and yung family ni ate, pumunta muna kami ng Macau first, then saka kami lilipat to Hong Kong. Parang one day din muna kami sa Macau bago kami lumipat. Then si Kuya, nauna na siya sa Hong Kong ng ilang days, then sabay-sabay din naman kaming umalis. So let's talk about Macau first. Masaya din naman sa Macau, hindi siya nalalayo sa Hong Kong. Nakita pala namin yung Eiffel Towers ng Macau.
tapos yung St. Paul's na ruin, and ayun, marami talagang casino. Tsaka, na-try din pala namin yung yung kumain kami sa rotating Macau Tower na overlooking. Ayun, tapos nakakita rin namin yung mga parang parang nagja-jump, na parang may mga harness sila, tapos pupunta sila sa, parang magsuswing ba sila, hindi ko din maalala. Pero, ayun, maganda rin naman yung naging experience namin sa Macau. Pero yun nga, hindi kasi din kami nagtagal, so hindi rin kami gano'n nakaikot. Doon lang talaga sa mga, kilalang tourist spots. Then, lumipat na kami. But, yung hindi ko makakalimutan dito ay yung ferry from Macau to Hong Kong, na itinulog ko na lang kasi nakakasuka talaga siya. Sobrang nakakasuka yung feeling kasi nga magalaw yung yung barko nun. Kaya ayun, buti na lang din talaga nakatulog ako. Din pagkagising ko, ay, nasa Hong Kong na. Mabilis lang parang mga 45 to 1 hour yata yun na biyahe. Nung pagbaba namin from Macau to Hong Kong, ayun, we rendezvous with Kuya. Rendezvous! Hello, Kuya? Para, yes! The big tummy comes free with the food. Yeah. Eat the last. Hi, Tita Maggie! Yay! Hong Kong! Woo! Nakita kami ni Kuya. Nakita kami nila Kuya. Then, ayun. Same old, pa rin. Kung ano yung naging itinerary namin. But this time, nadagdagan lang kami ng Causeway Bay. At saka yung Nanlian Garden. So, yun lang din. Kung ano yung mga pinuntahan din namin, same lang din naman. And yun yung Disneyland. But this time, mas na-enjoy namin siya kasi malamig. And ayun, nung naalala ko, nung nag-Disneyland din kami, syempre, na-meet namin si Iron Man. Yun yung may Iron Man experience. Tapos, yung mga banda ng Disneyland. So, sinabi ko kasi birthday ko, can you play a happy birthday song? Nag-play sila ng happy birthday for me. Ang hindi ko rin makakalimutan dito sa trip na to, this is my first ever encounter sa Ichiran. Sa Hong Kong ko unang na-experience yung Ichiran. Ito yung pinilahan namin ni Kuya. Pumila kami ng mahaba dun sa Ichiran, tapos doon kami kumain. Sobrang sarap talaga. Yun yung first Ichiran experience ko, and I cannot forget paano ko parang, shucks, ito na yung pinaka-the best na ramen for me. You know. Ako. Iyang ma. Iyang. Woman iyang. Iyang hindi ba? Ako. Lala. That's very good. Very good. Sarap. Isa rin sa hindi na rin namin naranasan dito sa 2018 namin na Hong Kong ay yung fireworks sa Disneyland. Kasi dito na nag-start ginagawa yung castle sa Disneyland. Kaya yun, wala silang pa fireworks nung gabi. Sad kasi yun yung last na Disneyland, Hong Kong Disneyland ko. Wala palang fireworks. That's it for our Hong Kong trip. Ayun. So, madami din naman na mga memories sa Hong Kong, and isa siya sa mga special place in my heart. Kasi nga, ang dami kong first sa Hong Kong. And given nga na laging family yung kasama ko doon, parang feeling ko tuloy Hong Kong is also a family destination na. Gaya nga nang sabi ko kanina, 'di ba? Hong Kong is a very big traveler beginner friendly, 'di ba? So sobrang dali talaga niya ma-navigate, and people are speaking in English. Kaya hindi talaga kami nahirapan din with our experience doon. Ayun. And lahat ng napuntahan naman namin doon, maganda. Lahat naman na napuntahan din namin doon, talagang bago, at least at that time sa paningin ko, 'di ba? And masaya overall. I cannot say anything bad about Hong Kong. Pero siguro kung mabibigyan lang ako ng opportunity to go to Hong Kong again, gusto kong ma-explore yung yung Ngongping ba yun? Ngongping Village ba yun? Ngongping nga ba tawag doon? Yung sa Hong Kong, kasi hindi pa ako nakapunta doon, and hindi rin namin yung napuntahan. Tapos yung Ocean Park, hindi ko pa rin napuntahan yung Ocean Park. Some of my friends are saying na ang ganda sa Ocean Park, and pati doon sa yung peak na parang
pupuntahan nyo dun sa taas, tas makikita mo yung overlooking din ng Hong Kong. Yung hindi Sky 100. Ayun. So, yun yung mga hindi ko pa talaga napuntahan. Gusto ko rin makabalik ulit ng Hong Kong someday. Pero every time kasi natitingin ako ng ticket, pag nakikita ko yung presyo ng Hong Kong, sasabihin ko, konti na lang eh. Japan na eh. So, magja-Japan na lang ako. Yung parang ganun. Pero yun nga, kung babalik ako ng Hong Kong, siguro yun yung mga nasa listahan ko na pupuntahan ko na. Diba? And Ocean Park siguro yung priority ko since gusto ko talaga siyang ma-experience. Hindi rin pala kami gano'n nag-explore ng Hong Kong food. So, lagi kami nakarely sa Jollibee and McDo. Hindi ko na tikman talaga yung kung ano ba yung cuisine ng Hong Kong. Ayun. And, yun. More reasons for me to come back sa Hong Kong. Another 3 days, 2 nights, diba? But I think that's it for all the Hong Kong experience that we had. And, ayun. Maraming salamat sa pag-watch. Sa susunod po ulit. Bye!